isa pang init factor dahil sa sobrang init. Mas mahal daw ngayon ang pag-aalaga ng mga manok, baboy at baka. Apektado rin daw ang produksyon ng karne tuwing tag-init. Kaya ang presyo ay nagmahal na sa ilang palengke. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pag-iikot ng GMA News sa Commonwealth Market, napag-alaman naming tumaas ang presyo ng karne. Ang baka, 240 pesos na ngayong kada kilo, 10 piso nang itinaas. Gayon din ang karneng baboy na nasa 170 pesos kada kilo na. Ang manok, nagmahal na 5 piso kada kilo. Wala na po tayong magawa, kundi kung kukunti yung biik, dapat po palakihin na lang siya ng tama. Talaga pong meron po kasing kakulangan sa biik. Hindi lang po dito sa atin, pati po sa Amerika at Canada. Ngayong napakainit, partikular na maselan daw ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng mga baboy, manok at baka. Marami namamatay sa heat stroke kung hindi na bibigyan ng tamang ventilation at saka yung pagbibiyahe nila mula sa farm hanggang sa marketplace or a slaughterhouse, prone sila sa na-expose sila sa heat stroke. Sa ilang poultry farm, the aircon ang mga manok. Dagdag gastos para matiyak na hindi mangangamatay ang mga ito sa init. Kaya karaniwang may epekto rin ang tag-init sa supply ng karne, isda, pati na rin mga gulay. Dahil mainit ang panahon, napapamahal daw ang produksyon kaya nauuwi sa taas presyo. Sa Lawag, Ilocos Norte nga, halos oras-oras pinaliliguan ang mga baboy dahil napansin ng may-ari na hinihingal ang mga ito. Ang mga baka naman, sinisilong para di rin mabilad sa tindi ng sikat ng araw. Sa San Fernando, La Union, kita na ang buto ng ilang baka. Ang mga damo kasing kinakain nila, natutuyot na rin. Ang matindi, pati ang mahigit 100 ektaryang palaisdaan, natuyot na. Kaya ang maliliit na bangus, nangamatay. Pati ilang ibon, nawalan din ng buhay sa init. Payo naman ng NMIS sa mga suki, maging mapanuri hindi lang sa mga botsa o double dead meat, kundi pati na rin sa mga karneng namatay sa heat stroke. Hindi na natin itong pinapayagang katayin. Ang balat niyan ay mapula. Mas maraming dugo ang nare-retain doon sa kanilang mga laman. Yun ang kinokos ng pagkabulok na. Ayon sa NMIS, bulok na ang karne kapag malagkit na ang balat at iba na ang amoy. Sintomas naman ng pagkain ng botsa ang diarrhea, pananakit ng tiyan, lagnat, pati na rin ang sakit ng hayop na ikinamatay nito. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.